Nang gabing handa na siyang tapusin ang lahat, isang aso ang lumapit at pinili siyang hindi iwanan. Ang kwentong ito ay tungkol kay Roland, isang dating construction worker. Isang taong sanay sa hirap, sa init ng araw, sa pagod at sa pawis. Ang pangarap niya ay simple lang, trabaho sa araw, tahimik na gabi at isang disenteng buhay para sa pamilya. Isang buhay na pinaghirapan niya butil-butil sa bawat bakal na binuhat at sementong hinalo. Pero minsan, sa isang iglap, kayang baguhin ng tadhana ang lahat. Isang araw, habang nasa itaas ng scaffolding, isang maling tapak, isang saglit na pagkawala sa balanse ang nagpatigil sa mundo ni Roland. Nahulog siya. Hindi lang basta nahulog, nabalian siya ng gulugod. Sinabi ng mga doktor ang mga salitang ayaw marinig ng kahit sino. Hindi ka na makakalakad tulad ng dati. Hindi ka na makakabalik sa trabaho mo. Ang balitang iyon ay parang isang hatol. Ang lalaking dati kayang buhatin ang mundo, ngayon ay hindi na kayang buhatin kahit ang sarili niya. Sa simula, marami ang dumalaw, marami ang nangako. Andito lang kami, Roland. Huwag kang mag-alala, malalampasan mo rin yan. Pero habang lumilipas ang mga araw at nauubos ang ipon niya, unti-unti ring naubos ang mga taong nangakong hindi siya iiwan. Ang dating bahay na puno ng tawanan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Gabi-gabi, mag-isa siyang nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, nakatingin sa kawalan. Tahimik ang paligid pero sa loob ng isip niya, nagkakagulo. Mga tanong na paulit-ulit. Bakit ako? Paano na? Anong gagawin ko? Ang pinakamasakit sa lahat ay ang bulong na unti-unting lumalakas sa isip niya. Wala na akong silbi. Isang gabing malakas ang ulan, kasabay ng kulog at kidlat, may narinig siyang kalabog sa pinto. Isang mahinang kaluskos na para bang may naghahanap ng masisilungan. Dahil sa inis at sama ng loob sa mundo, sinigawan niya ito. Umalis ka dyan! Pero hindi ito umalis. Kinabukasan, pagdilat ng mata niya, pagtingin niya sa siwang ng pinto, nandoon pa rin. Isang payat na aso, nanginginig, halatang gutom na gutom at may sugat pa sa isang paa. Tinaasan niya ito ng boses, "Wala akong maibibigay sa'yo, kahit sarili ko hindi ko na mapakain." Itinaboy niya ito, pero bumalik lang ito sa isang sulok, tahimik na naghihintay. Sa ikatlong araw, nandoon pa rin ang aso. Sa puntong iyon, parang may kung anong kumurot sa puso ni Roland. Kumuha siya ng kapirasong tinapay, ang natitira niyang pagkain at inihagis sa aso. Mabilis itong kinain ng aso pero imbis na umalis, tumingin ito sa kanya. Isang tingin na puno ng pasasalamat. Simula noon, naging parte na ng tanawin sa labas ng bahay niya ang aso. Hindi ito nangungulit, naghihintay lang. Pero kahit may kasama na siyang naghihintay, hindi pa rin nawala ang bigat sa dibdib ni Roland. Ang pakiramdam ng pagiging pabigat, ng pagiging walang kwenta, ay mas malakas pa rin. Ang mga pader ng kanyang bahay ay parang unti-unting lumalapit, sinasakal siya. Hanggang isang gabi dumating siya sa dulo, pagod na siya sa lahat. Sa sakit, sa gutom, sa kalungkutan, sa pag-iisa. Kumuha siya ng isang piraso ng lubid. Handa na siyang tapusin ang lahat ng paghihirap. Habang nakaupo sa sahig, hawak ang lubid sa kanyang nanginginig na mga kamay, pumasok ang aso sa loob ng bahay. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hindi tumahol, hindi gumawa ng kahit anong ingay. Tahimik lang itong umupo sa harap niya. Pagkatapos ginawa nito ang isang bagay na hindi inaasahan ni Roland. Dahan-dahan itong ipinatong ang ulo nito sa kanyang tuhod. At sa simpleng gesto na iyon, sa init ng pagdampi ng ulo ng aso, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Roland sa paligid ng puso niya. Doon, sa harap ng isang payat at sugatang aso, umiyak siya ng umiyak. Iyak na matagal na niyang kinimkim. Iyak ng sakit, ng panghihinayang, ng galit, at ng matinding kalungkutan. At habang umiiyak siya, nanatili lang doon ang aso, hindi umalis. Nakapatong ang ulo sa kanyang tuhod na parabang sinasabing, "Nandito lang ako, hindi ka nag-iisa." Nang gabing iyon, hindi natuloy ang plano ni Roland. Sa halip, niyakap niya ang aso. Pinangalanan niya ito, Pag-asa. Hindi,
Hindi biglang gumanda ang buhay niya kinabukasan. Mahirap pa rin, may sakit pa rin, may mga araw pa ring mabigat. Pero nagbago ang isang bagay na pinakamahalaga sa lahat. May dahilan na siya para bumangon. May dahilan na siyang magpatuloy. Kailangan niyang mabuhay para sa nilalang na hindi sumuko sa kanya kahit noong sukong-suko na siya sa sarili niya. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na bagay. Magtali ng mga palamuti, isang bagay na kaya niyang gawin kahit nakaupo. Ibinebenta niya ito sa kapitbahay. Konti lang ang kita pero sapat para sa kanila ni Pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, si Pag-asa ang kanyang naging paa, ang kanyang mata, ang kanyang kasama. Kapag nalulungkot siya, nandyan ito, ididikit ang sarili sa kanya. Kapag masaya siya, nandyan din ito, nagwawagayway ng buntot. Ang kwento ni Roland at Pag-asa ay isang paalala. Minsan sa pinakamadilim nating sandali, sa puntong pakiramdam natin ay wala nang natitira, darating ang tulong sa paraang hindi natin inaasahan. Isang kaibigan, isang pamilya, o minsan isang asong nanginginig sa lamig na kakatok sa pinto mo. Isang paalala na kahit ubos na ubos ka na, may isang nilalang pa rin na naniniwala sa iyo. At minsan, iyon lang ang kailangan mo para magsimulang muli. Kung ikaw si Roland, kung nararamdaman mo ang bigat na pinagdaanan niya, anong dahilan ang pipiliin mong panghawakan para magpatuloy sa buhay? Ibahagi mo ang iyong kwento sa comments. Baka ang iyong salita ang maging pag-asa para sa iba. At kung nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. May mga taong handang makinig. Salamat sa panonood. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong puno ng inspirasyon.